Nako'y hangyo sa inyong tanan, palihog ka sa pagkuha sa mga Biblia. At mga prihan, dili ka magbasa sa Luke chapter 14. Luke chapter 14. Basahan natin ng isa lang ka versikulo because of time. Dili ka magbasa sa versikulo 23. Luke chapter 14, o niya, dili ka sa versikulo 23. Nana mo diya, say amen? Yes. Ang pulong sa Diyos, naging diri sa ato mga igana. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Magapog kita ang Diyos magpanalangin. Amahan na mga langit nun, salamat Lord sa imong kaayo. Thank you Lord God sa iyong karon, sa aming makasimba sa imo, sa Espiritu, sa kamaturan. Amahan mga ayon sa imong tabang. Ikaw Lord, mag-uban sa ako karon. Hanggang sa mo Lord God, ipaalam, maayo Ginoo ang understanding. Aron sabta na mo Lord, ang imong pagtulunan para sa amin. Gamitan ka ni Lord God to encourage and to challenge us. And Lord, enlighten our minds also. Lord, help me as I speak tonight, that I could wisdom and fill me with your Holy Spirit. Lord, wala ko magpapagod. Mahanang itupian sa imo ang mga kabiling na oras karon sa aming panimbahan. Piningtan na namahan ang ginaako pasalamatan sa pangalan ni Kristo ang Ginoo na mong maluluwas. Amen. Salamat mga igsoon, pwede na mong maglingkod. Ang atong mensahe karong gabi so kay bring them in. Klaro no diri sa atong gibasa gikan sa gingon sa ato ang Ginoo mga higala in verse number 23 ug ang agalon miingon ngadto sa sulugoon adto sa gawas ngadto sa dagko nga mga dalan ug mga kural ug pugsa sila sa pagsulod aron nga ang akong balay mapuno. So kita gimanduan gid ta sa atong Ginoong Kristo may gala nga kinahanglan gid ta mga igsoon magdalag mga kanag diri sa simbahan. Kaya tinguha gid sa Ginoo mga igsoon nga mapuno ang iyang simbahan. Amen? Now, sa mga reason ana kay gusto magud mga higala sa Ginoo nga makadungog ang mga tao sa iyang pulong. That's one of the main reasons na dapat magdalag mga tao diri sa simbahan. Kaya ba mo nga one of the greatest joys sa Kristohanon is to see someone sitting beside you in church. Someone nga imong gidala, someone nga imong gi-invite, o someone nga imong giapuan. Many people today mga higala, dili sila mo ano yung simbahan unless kung na ay kaning tao or Kristohanon na nakita nila na nag-care no, sa ilaha. Na mudala sa ilaha, diri sa atong simbahan. Kaya ang tao karon mga igala nga dili sila mga simbahan kay walay nag-invite nila. Muna mga ison kita, musulay gid tag-invite sa mga tao. Musulay gid ta may igala o kaning istorya sa ilaha. Kay malay na itong mga igala, base nagulatan na sila sa ako. So, you need to understand that God has chosen you to be the preachers. Ipili ka sa Diyos aron na timuon kami ang tulay. No? Tulay nila. Ikaw mahinto ang tulay sa ilaha, hindi ang Kristo. Kung dili ka mo mga igsoon, then hindi ko sila makadungol tayo sa Kristo. Muna nung nakita, ditawag ta mga ambassadors ni sa Kristo. Now, diri sa Lucas, Kapitulo 14, versikulo 23, ni Jesus mga igsoon, naghatag siya o sa husgan na mandok. Ang iyahang gingon ng higala, tanawa na in verse number 23, gingon ng higala sa atong Ginoo sa Kristo diri sa versikulo 23, Go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. So there is a Luke chapter 14 verse 23, Jesus gave a command.
Kung ang iyang command mga igala is go and compel them to come in. Kaya nga versikulo, dili ni siya suggestion na gihatag sa ato ang Ginoong Jesucristo. Apan kini usa ka commission. When we talk about commission, mando ni siya kagihatag sa ato ang Ginoong Jesus mga igala. So tonight, let me give you 4 things in our message. Una sa tanan mga igala, makita nato ba no, atong paghisgutan una, ang compassion. Ang compassion may nga nga mao'y nag-move sa atua. The compassion that moves us. Ang kaluoy nga magdala nato sa pagdala sa uban. Did you know that before we bring people to church, we must first bring our hearts to God? Sa di pa ta magdala, sa di pa ta makadala og mga tao diri sa atong simbahan mga igala, no? Kinahanglan una gyud sa tanan atong ihatag ang atong kasing-kasing nganha sa Dios. Because people will not care how much you know until they know how much you care. Importante kayo mga igala na ang kaning atuang kasing-kasing atong naning natugyan diya sa Ginoo. So, una, we bring them, gano'n man nato sila dili sa simbahan. Gano'n man na kami dapat na dito sa ilang lugar at silang invite-on, kung naman na maimbitahan sila, ang buwa na po sila, kunya, panagamutan din ako, mamadala na sila din sa ating simbahan. Una sa tanan, we bring them because we love their souls. Diyan na kung ikaw nakakaigugma sa kalang mga igsoon, no doubt, mudala ka sa ilangan, no, din sa simbahan. Because ang imong gugma mga igala sa ilang mao man ay nag-motivate sa imong ha. So some people, you know what, kung inyo lang mga igala ba nung realize na yung mga tao mga igala na kung ato silang panahon ba no, murag okay sila, but inwardly they are struggling. There are people, mga igsoon, na nagkatawa sila din sa gawas, but they are broken on the inside. May mga tao, they are strong in social media, but they are struggling sa ilang real life nila. Na yung mga uban, may ilang nagkatawa sila, kauban sila mga friends. Pero naghilak sila, diyan sila, kung mga igsoon. O na nakita, musulay yung tao kanay istorya sa ilaha, bahay ng Kristo, o niya, musulay punta, o invite sa ilaha sa church. No? Ewan ta kay balo, kung unsa na ang ilahang ginalimbasol sa ilahang kinabuhi. Bisag kita, na-save na ta. Nakamangganit tayo mga struggles sa kinabuhi. Dili ba? How much more ang kanyang mga tao na wala tayo Ginoo diya sa ilang kinabuhi. Mas greater ang burden sa ilahang kinabuhi. Kaya wala pa sila'y Ginoo. Busa kita na naanay Kristo o luwas na, no? Kinahanglan unta, makuha na ito ng marinate na ito na sa ako ang kinabuhi. Think about na ng mga igsoon, how much burden they carry in their life. Abi lang nato may nga na okay sila. Maayo ilang kahinta. Kaya usay kita, mutanaw lang ta sa ilahang estado sa kinabuhi. Niya kung sa'yo makita na ito nga, maayo man ang ilahang nila. Ang ilahang estado sa kinabuhi. Bako ko silang balay. Sila mga sakyanan. Professional man. Wala ta kay balo. No? Oo, mo nyo nakita na ito sa gawas. Pero may wala ta kay baloon sa ilang mga struggles. Kaya sa kita natin mga struggles sa kinabuhi. Importante nga ako ang ma-relate na mga iso. That's why we need to try to go with them, go to them, and then mag-istorya ta sila pa ng Kristo, o niya, musulay ta o invite sa ilahan. Tama may mga tao may alaga, ang ilahan na nag-iulak ba is kanang nakadalay mo invite sa ilahan, kaya maulaw sila na mo bisita sa atong sita. Base nakita nila ang kinabuhi. Base nakasulti sila, nakani sila, di ba? Isa sila mga dato, no? Pero makita na ako sa ilang na
malipayon sila. Kung sa kayo ng sikreto, gusto ko bisita sa ilang church. Ang uban ba ninyo na inananay ba sa una, di ba? Oh. Ginapangita ninyo ang kanang simbahan na kung asa may gala, diha ka ma-enlighten, diha ka ma-comfort, diha ka ma-encourage, diha ka makakatun, diha ka ma-challenge, diha matulid ang imong kinabuhi, diha ka maduol sa Ginoo. Dili ba no? Ingon na. Wala ta kay balo nga base na ay mga tao nga mauna ang ilahang ginapangita karon sa ilang kinabuhi. Kunya ikaw mga igsoon, naat ka dito siguro, no? Sa lugar kung asa sila nagpuyo. Wala ka kay balo may gala, ikaw ang tulay nila ngadto sa Dios. Ikaw na lang din siguro ang gihula sa Ginoo. O na nga sa diya nakita ni Kristo nga wa pa napuno ang ang iyahang tigumanan igsoon. Wa niya gipaundang ang iyang mga sulugoon sa pagdalang mga tao dito sa ilahang tigumanan. Kay na pa may bakanti. Busa ang gibuhat ni Jesucristo iyang gipagawas na kurbalik ang iyang mga sulugoon. Giingnan niya at tumo dito sa mga kuran, at dito sa mga tulay, kung kinsay makita ninyo, imbitahan ninyo, kunya dalha po sila din sa ako ang balay. Because God wants this house to be full. Gusto sa Diyos mapuno ang ilang simbahan. Higala, gusto na akong ma-realize ninyo, kini ako ang ginagamit pa ng matigumanan din. Dili siya ako. Sa Diyos, kita kabahin tayo. And magpasalamat ka sa Ginoo nga nahimot kang kabahin, aning dapitan. Pero mamahigala, importante na manikamon ka na kinitigumanan sa Ginoo, no? Puno na to ni. Amen? Puno na to ni mga tao. Kay gusto magit sa Ginoo mga higala at mga tao makadungog sa iyong puno. Gusto sa mga tao na gusto sa Ginoo may gala na ang mga tao makadungog sila sa kamaturan. Amen? Niya kaning simbahan, iyang ni Kristo. Niya, hindi ko ginawa niya ang kamaturan. Kunya, member na ani, na tigumanan din. Member ka din na iglesia. Kung kita din mga isoon, ang mga instrumento na gamiton sa Ginoo, akong mapuno ang kinig iyang tigumanan. Kung ano na importante, kamatapusan, hindi, isip mga membro ani ng iglesia, na sa iyong ani ng butuhaton, magpagamit mo sa Ginoo. Amen? Magpagamit sa Ginoo kay adin yung may gala, kasi ikaw ang answered prayer sa mga tao diyan sa gawas. Na ay mga tao diyan, may mga problema. Na yung mga tao din may galangan na sila pa ron sa kamit-mit. Na yung mga tao ba no diyan sa gawas na bukat kayo lang kasing-kasing ka ron. Sama sa uban ninyo diri, di ba? Bisag ka mo mga igala, nagasing ka mo na yung mga panahon sa iyong pinabuhi na bukat ang inyong kasing-kasing. How much more ang kanil mga tao mawapay Kristo sa inyong pinabuhi? Mas bukat. Lalo, kaya ba mo nga, no? Tungod kay, naapa sila sa sala. Ang sala, bugat yun ang exo. You see, some people smile on the outside. Some people are strong in social media. Some people are laughing with their friends, but you don't know unsa ang ilahang mga struggle sa kinabuhi. And what they need, my God, is not money, is not material things, but what they need is the Lord Jesus Christ. Niya, dili sa simbahan. Dili man nila dili man madayag si Kristo. Dili man nila makita ang presensya sa Diyos. O na may gala, kita na mga sulugoon sa Ginoo. Danon bitong mga unbelievers. Kunya, papaminaw na to sila sa pulong sa Diyos. Ato ang ipakita sa ilaha kung unsa magsimba ang mga luwas na tao. Atong ipakita sa ila kung unsa magkinabuhi ang luwas na tao. Amen? Aron sila mga igsoon, makabakon sila o kahayag
o paglaom sa ilang kinabuhi. Wala ba ka nakarelate nga sa una, naapog ka sa ilang lugar sa una? Amen. Dili ba naa ka sa ilang lugar sa una? Unya kay balo ka unsa mahigala ang kinabuhi. Pag ang tao layo sa Ginoo, walay Ginoo sa kinabuhi. Amen. Dili ba? Mo na mahigala importante kayo ba nung dalawang ginato sila. Pero again, dili man ko nato sila madala diri sa simbahan. Dili nato ni mabuhat kini ingon-ani nga buluhan ko. Kung dili ta magkadhon nga muhigugma sa ilahan, dapat yun mga igsoon nga kanang gugma nga nabatunan nimo diha sa Ginoo, masabtan ginuntanan nimo. Kay kung dili mo na masabtan ang gugma ni Kristo, dili man ka dili man ka mga igsoon matandog ba sa pag-imbita o sa pagdalang mga tao diri sa simbahan. So we bring them because we love their souls. Diba? Jude chapter 1 verse 22, naging unang Bible dira. And of some have compassion, making a difference. Diba? Pag naakay kaluoy sa tao, pag naakay gugma may gana, that love na na-feel nila gikan sa imuha, kanang care nila, nga nabati nila gikan sa imuha, para sa ila, maunay nakapabago sa ilahang kinabuhi. Importante may gana, dili lang tayo na mubuhat anin, pero buhato nato ni inubanan sa gugma, no, nga naa diri sa ato ang kinabuhi. Okay? Ikaduha may gana, we bring them because Christ loved us first. Dili lang kay dapat igugmaon nato sila, we bring them because we love their souls, but we bring them because Christ loved us first. 1 John chapter 4 verse 19, naging unang Bible. We love Him because He first loved us. Ganong kita nagtag-on nga muhigugma sa Diyos because siya una ning higugma sa atua. Kung kinsa itong nakasinati sa gugma ni Kristo, dili niya mapugnan ang iyang kaugalingon sa pag-share ni ini. Dili niya mapugnan ang iyang kaugalingon may gana sa pagdala aning mga tao nga naa niya gawas sa masungan. Bano? Ni Kristo may kalagagig na niya madalas sila sa Ginoo. We bring them because someone once brought us. Ganong-ganon nato sila sa Ginoo kay kita po sa una nila na ay nagdala sa atua. Dili sa simbahan. Dili ba? Katong nagdala sa atua dili sa simbahan, ito'y gigamit sa Ginoo. Kung tanawa mga ingana, nakita nimo kung naunsa ka pagbako diha sa imo ang kinabuhi kay naay tao ba no luwas na tao nga nag-care siya sa imo ang tanan. Wala to siya naghunong sa pag-ampo para sa iyo. Wala to siya magaling hulog o visit sa inyong balay o nag-invite sa iyo. Mo na naabot ka sa iyong naani nga punto karon sa iyong kinabuhi. Tugay na kay tao nagdala sa imo sa Ginoo. Pusa, mga igsoon, ikaw po, mubuhat mo ka, ani. Kung unsa to ang gibuhat sa laing Kristiyanon para sa imo, aron ikaw madala diha sa Ginoo, buhaton po nimo unsa ang iyang gibuhat. Magdala po kag uban. Kay abi ninyo may galabano, wala ka kay balo kung maunsa na tao nga imong gidala sa Ginoo. Wala ka kay balo kung saan na siya pag gamit sa Ginoo. Kung saan na siya mga igalabano pag panalangin sa Ginoo. Kung muabot magaling siya sa inunana, napunto sa iyang pinabuhi, tungod na sa imo kay nagpagamit ka sa Ginoo. You can be a blessing to other people. Basta himuon lang nimong available ang imong kaugalingong igsoon. So this love, kining gugma ba ni Kristo, mao ni nag-constrain sa ato. Mao ni mo constrain dapat sa ato nga mag-care ta sa kalag sa mga tao. The reason many come to Christ is because a friend cared. Dahil nagsulti mga higala, the gospel is only good news
if it arrives in time. Ang maayong balita, maayo lang puno ng balita kung kini muabot siya sa husto na oras. Igsoon, basin ikaw ang kanang husto na oras. Basin ikaw ng in time. No? Sa imuhang amigo. Basin ka ng imong amigo, nagulat na sa imo na mo istorya ka sa iyahan bahin sa pagsimba. Base nagulat na siya sa imo nga ikaw may gana mo hisgot ka sa iya bahin kang Kristo o muimbitar ka sa iya sa imong simbahan. Abi niya may gana dili ka ng mga tao ingon ani pero naay mga tao may gana nga ingon ani ang ilahang kahimtang karon. Kay dili man sila may gana kapangisog, dili sila kapamusog og kanang istorya sa imuha kay maulaw man na sila. O na kita sa mga anak sa Diyos, winisin yun tayo. Na kini atong sige, tauban, sa atong trabaho, sa atong eskwelahan, musulay yun tao hisgot sa ilaha bahin kang Kristo o bahin sa pag-invite sa ilaha diri sa atong simbahan. Amen? Kay abin niyo, basin maura na ilang kinamulat, kung basin mauna ang ilahang kalipay. Kung imbitahon mo sila, basin malipay sila, kay iimbita naman mo sila. Amen? So, the compassion that moves us. Ikaduha mga igsoon, the courage that moves us. Ang kaiso nga gikinahanglan para makadalita og uban nga mga tao. You know what? Inviting people to church requires courage. Sometimes, maulaw yata, di ba no? Isa din sa inyo, maulaw ka mag-imbita ng tao. Ang uban ninyo din, maulaw. Sometimes po may gana mahadlok ka. Sometimes, ang uban nga Kristohano, dili mag-invite o tao because they fear rejection. Pero kay gulo ba mo, magkinahanglan nato i-overcome kaning mga unsa pastor ka, kaulaw nato, kaning kahadlok, ug ang kaning gitawag may gana kahadlok nga i-reject ka sa mga tao. Overcome the fear of rejection. You know what? As you invite people to our church, may gana naapin mga uban na tao nga muingon sa inyo o no, mubalibad sila sa inyo. Pero may balo ba mo na dili tanan na tao mo sulti o no sa imo ha? Busa ayaw ka discourage. Kung ikaw mga igala, balibaran ka, ayaw o puno sa pag-invite. Kay katong tao ngayon mong gi-invite, dili sa atong simbahan, dili naman takoy tao dili sa kalibutan o diya sa inyong lugar. Kaya ba mo nga, daghan kayo mga tao mga igala dili sa atong lugar. And even mga ison, katong mga uban nga nagsulti og no, kato sila, makahinungdom to sila sa imuhang invite. Mo ba ano nga, na mga usahay ba no, nga mga Facebook nga, kanang mga tao mag-invite nimo nga nibalibad sa imo karon later, mo simba na sila. Basin karon dili sila mo simba, pero basin may yala sa sunod bulan or maybe sa sunod simana o pila ka simana gikan karon, mga igsoon, katong gi-invite nimo nga nibalibad sa imuha, musimba to sila sa muli. Okay, sa imo. 2 Timothy chapter 1 verse number 7 says, "For God hath not given us the spirit of fear." Ang Diyos, kaya ang Diyos wala ninghatag sa ato ang espiritu sa kahadlok. Kung sa may igsoon, ayaw mo og kahadlok when you invite people. Kaya huwag makagitagahan sa Diyos ang espiritu sa kahadlok. Amen? Kung ikaw balibaran ka may gala or unsaon ka, i-persecute man ka sa mga tao, gingnan po ta sa atong Ginoong Jesucristo diri sa Matthew chapter 5. Wato ta kadali sa Matthew chapter number 5. Kung sa ingon diri sa pulong sa Dios may gala sa Matthew chapter 5 verse number 11. The Bible says,
Bulahan kamo sa diha nga ang mga tao magapanamas-tamas kaninyo ug magalutos kaninyo ug magaingon sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo sa pagbutang-butang tungod ug alam kanako. Musay gingon ni Kristo sa bersikulo 12, pagkalipay o pagmaya sa hilabihan kay dako ang inyong ganti sa langit. Kay sa ingon, gilutos sila ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Amen? So kung ikaw may lutuson ka, para mas tamasan ka sa mga tao, ayaw o ka discourage. Amen? Kaya, imbis maluya ka o maguol ka, ang gingon ni Kristo, pagkalipay. Kay bulahan ka isuon. Ayaw kaninti, dili lang ikaw ang i-persecute. Ang mga propeta po nga naiuna sa imo, ang iban nga mga Kristohano, nga nauna sa imo, sila po, di panamas-tamasan sa mga tao, apan sila nagpadayon gihapon. Ilahang gi-overcome ang ilahang kaning kahadlok nila. Amen? Kung naa may problema sa kahadlok, i-overcome siya. Naa sa imuha ang gahom ni Kristo. Naa na siya sa imo. Maunay gamita niya sa imo kinabuhi. Overcome also the fear of being different. Kamu sa mga young people, be different for Jesus. You know what? Giingnan ta mahigala sa pulo sa Diyos si Pablo, nagingon siya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to the Jew first and also to the Greeks. Kada ang ingon ni Pablo sa Romans chapter 1 and verse number 16. Wala niyang gikaulaw ang gospel sa atong Ginoong Kristo. That's why I encourage you. You know, kung nakakadiya sa inyong trabahoan o sa eskwelahan, o nakakadiya sa inyong lugar, ayaw ikaulaw si Kristo. Ayaw ikaulaw ang imong pagkakristohanon. Ayaw itago. Ayaw tabuni ang imuhang pagkakristohanon. Ipadayag mga higala. Kaya ganun mga tao diya, mawapay Ginoo sa ilang kinabuhi. Ikaw ang ilahang inapangita. Ikaw ang gusto nila mga igsoon nga kanang mutabang sa ilahan. Aron sila makabagkon og kahayag. Busa kung nakakadiyan sa gawas, ayaw tabuni ang imong pagkakristohanon, ipakita siya. Kaya kanang mga tao nga wapay Kristo sa ilang kinabuhi, nangita na sila sa kahayag. Kung ang kahayag naabiya sa tuwa, kailangan si Kristo sa tuwa. Amen? Amen. Overcome the fear of being different. It's okay to be different. Higala paminaw, dili gilad nga ikaw maglahi ka sa uban ng mga tao. Bahala ang mga tao may galakaw sila sa kalibutan. Iya man sila sa kalibutan. Pero ikaw, kung luwas ka, iya man ka ni Kristo. Di ka maglakaw ka Kristo. Amen? Aron makita nila ang imuhang pagkakristohanan. And then ikatulo, overcome the fear of failure. I-overcome ninyo ang kahadlok sa kapakyasan. Kay balo ba mo mga igsoon, ang atong trabaho or ang imong trabaho, dili mo luwas. Right. Your job is not to save. Your job is not to convert. Your job is to invite. Amen. Mao na yung trabaho. Mao na nga, kung kamo mga igala, magkuhan mo, mag-visit mo, mag-istorya mo mga tao, ang inyong trabaho, kung imbitar lang sa ila. Kung gusto na po nga masayo na ninyo, walay mawala sa inyo kung mag-invite mo. Either palibaran ba mo sa mga tao, pumudawat sila sa inyo ang imbitasyon, nga dalmon sila o ubanon nyo sila diri sa simbahan, walay mawala sa inyo Ganun man, di man ang dautan nga buhat, usa man ang kamaayong nga buhat para sa Ginoo. In fact, may ganun kung imuha ng buhaton. Either ang mga tao mubalibad sa iyo o mudawat sa iyong invitasyon, naapay reward sa Ginoo kay gano'n man.
gituman nimo ang bando ni Kristo. Kaysa wala ka ka buhat may gala sa gisugo ni Kristo. Di ba? Gingon may gala ni Jesus, gingon may gala sa Ginoo in Isaiah chapter 41 verse 10. Mato ta dira. Isaiah chapter 41 in verse number 10. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato diri sa bersikulo 10, Isaiah 41 in verse number 10. Dili ka magkahadlok, kay ako uban kanimo. Ayaw pagkaluya, kay ako ang imong Dios. Ako mupalikon kanimo. Oo, ako mutabang kanimo. Oo, ako mupagindog kanimo. Pinaagi sa tuo nga kamot sa akong pagkamatahon. Amen? So, nagbilin ang Diyos ug saad sa ato na ubanan daw taniya. Di daw taniya pasagdan. Kung sa ginag ka sa Ginoong igsoon, ayaw pagkahadlo. Amen? Kung sa i-challenge ka mo nga, buhatan ninyo nila buhatan kay dili man pastor ang nagsubuan ni Makaigala. Ang Ginoo. No, tumanan ninyo ang mando sa Ginoo. Dahil sa kapatan ng Makaigala, no, na i-invite niya ba? I-invite niya yung classmate. Sige niya kina-invite yung classmate. Kunya, abot na lang o kapulog kahigayon. Kato yung classmate, sige jud balibad sa iya. 10 times gi-invite Makaigala ang katong classmate niya, sige sulti yung no. E balo ba mo, on the 11th Sunday, din sugod siya. Kunya katong adlaw nga din sugod siya na pagsimba niya, nakuban sa iya ang amigo nga nag-imbita sa iya, katong kung adlaw naluwas siya. Iba blessing, ito na ba mo pila ka years ang ginabay? Nato ba nung sige palibad o niya later nagsimba, nato siya nahimong pastor. Diba? Ilang kumahibalan kung mahimong unsa ang usa ka tao nato ang dalhon sa Ginoo mga higala. Kaya di ba ikaw wa magani nimo mahibal nga man abot ka sa inon ani karon sa imong kinabuhi. Tungod na mga higala, kay naalagi nag-care sa imo sa unang panahon. Mo na unsa ka hapon kung ikaw ang bubuhat. Atong tao ba nga nagdala sa imuha diya sa Ginoo. Unsa ka mayroong buhaton ko nimo ang iyang gibuhat. Kinsang tao ang mapabag-o nimo mga higala. Pila kaya kinsay tao magamiton sa Ginoo tungod kay ikaw tingdala sa iya sa Ginoo diri sa City. E balo ba mo, if that young man quit an invitation sa katuyang ikanapulo, kung quit na siya may gana, sa iya 10 time na nag-invite siya, there will be no pastor. Karon. Pero tungod kay nagpadayon gyapon siya sa pag-ibita, bisag sige siya ginabalibaran sa iyang amigo mga higala. Tanawa, nato siya naging pastor. Amen ba? And then ikatulong mga higala, the commitment that moves us. Ang pagpaningkamot na magpadayon sa pagdala sa uban. Kinahanglan gyud mga igsoon na kanang magpadayon gyud ta. Dili ta ingon mga igsoon nga muundang tungod kay karon di panibaran ta, dili na kumubuhatan na kay ulaw man. No, dapat mga igsoon na gyud ta ginatawag na commitment ba. Na gyud tay commitment. Una, commitment to pray. I-appear ko din yung mga Biblia kadali sa Colossians chapter 4. Basahan na to ang pulong sa Diyos. Colossians chapter 4. O yan, dirita sa versikulo 2 o versikulo 3. Colossians chapter 4 in verse 2 o verse 3. Ang pulong sa Diyos, nangingon sa ato diri mga higala in Colossians chapter 4 verse 2. Tagyo ng Bible diri.
continue in prayer. Padayon diha sa pag-ampo, and watch in the same with thanksgiving. Versikulo 3. Sa samang higayon, nagaampo usab, alang kanamo, aron ang Dios moabli nganhi kanamo, ug usa ka putahan sa pagpanulti, sa pagsulti sa misteryo ni Kristo, na tungod niini, ako usab anaa sa mga gapos. Isiginan ta nga magpadayon ta sa pag-ampo. Higa na paminaw. Kani ganong magdalang kang mga tao diri sa simbahan, nag-require man ni og prayer. Kay kung walay prayer na buhaton may gala, dili man yun ka makadala og tao diri sa simbahan. Bisan pa nga mag-inda ikaw, pila na katao diyan sa ibang lugar, o sa ibang trabaho ba karon o sa imong eskwelahan mga igsoon. Kung wala kay ka ng commitment mga igsoon na mag-ampo o galing mga prospect, dili gyud ka tagaan sa Ginoo. Mo na nga bisan diha sa imong kaugalingon nimo, dapat makita na committed jud ka. Amen. Commitment to pray. Pray for your one person. Pag-ampo sa Ginoo, ingno ni Ma'am Ginoo, Lord, please touch his heart. Tandugay ang kasing-kasing. Lord, give me the right timing. Lord, give me boldness. Tagay ko kaisog Ginoo. Igana, ang prayer, mauni siya makapa-upgrade sa tao diyan sa invitation. So kung walay prayer, sarado. Di ba silang Pablo nagpaampo magaling sila aron na ay door of opportunity ma-upgrade para sa ilaha. Kung nakita po mga ilala, kaya ka mo, sige naman, kita mo gina-challenge nyo, mapag-invite po mo, mga papadala mo mga kanal, karong Domingo. Pero how many weeks, mga ison, and months na, wag mo nadala, wag mo idala, na tao din sa simbahan, because maybe, you never prayed about it. Nisulay siguro ka invite, pero wala ka nag-ampo o sa katao na madala nimo diri sa simbahan. Ampuin ninyo na ito. Dapat ay commitment ana sa pag-ampo. Ikaduha, commitment to prepare and plan to invite. Kasi gingon ni Pablo, because of time, di na ito basahan na yan, pero 1 Corinthians chapter 9, verse 22 says, I am made all things to all men, that I might by all means save some. So si Pablo si Pablo mismo sino, na siya plano, o na siya ginimo ka preparation. It's so importante nga unahin ko ng buhaton ninyo. Invite earlier in the week. Kung mag-invite mo mga tao, so hindi sila unsang oras. Pag-offer may na o kaling fetch or pagsabay ba sa ilahan. Pwede kang muingon may sa ilahan na. Una kay na isuli nga tao ba, invite ka, bitaw ni mo, pwede mo sa ilan. Ay, Brad, na ako'y lingkuranan para sa imuha dito sa among simbahan. Invite mo ka. Ngayon na mga istorya ito. Or, pwede kang muingon sa ilan. Adto ka church. Adto ka sa mga church. Magsabay ka. Sunduan ka. Pwede yun na. Pwede ko pangahingala yun natin na librehon ka. Librehon ka na siniguran ng simba na masasabay ka ako. Ika na, hindi ka nung na buhaton mo na, pero kana siya, helpful na siya, makatapang na siya po. Amen? Okay na usapot sa mga rason mo, kung natin mga special na event ko sa simbahan, nag-offer tao ganit food para sa tagang may galang. Because, dito, na yung mga tao may galang, nakakuoperan sila, kung snacks, musimba sila. Amen? So, ang importante lang diyan may galang na mapadungog natin sila sa pulong sa Diyos. So, kung malipni nato sila pagkaon may galang investment, mangyapon nato na para sa ilang talag. Amen? And then commitment to persevere despite repeated
knows. Ayaw mo puno. Ang gingon sa atwang, ang gingon na sa Bible, in Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing. Dili ta nga unsa maluya sa pagbuhat og maayo. Ayaw mo kaluya mga igala sa pag-invite. Amen? Kaya tanawan niyo, pag di ka muhuno, kanang tao nga sige balibad sa imuha, later, mo sabay na sa imuha din sa atong simbahan. Tagaan mo isa ka example sa Luke chapter 11 and verse number 8. Luke chapter 11 and verse number 8. Ang Bible may nalalagyan sa ato din sa Luke chapter 11 in verse number 8. Nabot na mo? Luke chapter 11 in verse number 8. Ang pulong sa Diyos, nangingon diri, ako magingon ka na kaninyo. Bisan siya, dili mo bagon o muhatag kaniya, tungod kay siya iyang higala, apan tungod sa iyang mapadayunon na paghangyo, siya mo bangon o muhatag kaniya sa ingon kadaghan sa iyang gikinahanglan. So, dili na ako na kung may na-discover that persistency pays off. Basta ikaw may kana di ka muundang, di ka muhulong makailala, na ng tao lagi na kasi balibad sa mo, later, tagaan ka niya kung ka ng chance. Na, kung saan na ang imong di, ang yun sa iya, iyahan na siya, iyahan ng igran. Amen? May mga taong nani, may mga tao magahin din mo sila hindi tahon. Pero kung di ka muundang kasi, ilan po mo sila bisitahan, kada simana, okay, hindi mo sila invite-on, bisag kapila na kanila di balibaran. Wabot yun ang panahon mo yun na nakapuyo na sila sa sige ni mo balik-balik sa ila, unya, para na di na kasigig balik-balik, di na kasigig og invite sa ilaha, ilahang i-grant ang imuhang request. Kaya malay nimo kanang adlaw nga muban mo sa imo basin maglihok ang Ginoo sa iyang kasing-kasing diri sa timbahan, dili ba? Basin tandugon siya sa Balang Espiritu. Basin i-convictar siya sa Holy Spirit igala sa iyang sala. Basin mga igala luwason siya sa Ginoo anang usa ka adlaw nga iyang gihatag sa imuha. O basin maunay sinugdan sa iyang sige pag-adto og simbahan. Amen? Walang kakaibalo mga igala, unsay buhaton sa Ginoo sa tao. Busa, ayaw mo gulong kung naayon sa katao, mo ingon sa imo og no. Amen? Kung gibalibaran ka sa tao, keep praying on that person. Unya mga igala, ayaw gulong sa pag-invite, kaya pa may laing tao po diha mga igala sa lugar nila. Pwede ka mo atupod sa laing ng mga balay. Unya, magstorya ka sa mga tao. Magstorya ka sa ilabahin ng Kristo. Unya, invite ta sila diri sa simbahan. And make appointment to them. And offer them ay gala o service para ugma nga ikaw musundo sa ilahan. Amen? Sundoon ninyo ang mga bisita. Kay inuha man ang invite. Dili ninyo ipasalig sa ilaha kay di na sila mga igsoon magpasalig. Kadaghanan nila may gala dili kasagaran buadto kay maulaw. Pero kung ubanan sila mo sapay sila. Kaya nga naman, ikaw ang ilahang confidence. Nasabtan ninyo? Kunya kumusimba na kumusimba bitaw ang kanang tao may magdala diri sa sikat kanang invite nimo. Unsay maayo nga buhaton? Tapatan nimo siya. Ug lingkod. Kay hinsalig man siya sa imuha. Ikaw may nag-imbita sa iya ha. So ang iyahang confidence naa sa imuha. So, hindi ka kung dili sa simbahan, siguro na kung simba na siya, taparan din mo siya. Ayaw siya biyahe. Kaya kung biyaan ni mo may gala,
sa sunod Domingo, di na na mubalik. Kaya nga naman, nagpaasa ka, kunya, pag-abot kay diri, wa di mo siya itabangan. Bibiyaan lang mo siya. Kaya nakatulog ko ka na mga igsoon, mao na gibuhat sa una sa mga Kristiyano po sa mua. Na ini-invite sa mua, kunya, katong nag-invite sa mo sa simbahan, gitaparan mi, samtang gasimba mi sa Ginoo. Maulaw mang bidmi wala gud mi kaila dito. Nya lahi ko nang mo ang pagtuo ng mga relihiyon namo. So kung dili mi taparan lingkod atong gi-invite namo, ma-out of place me. Sa sunod, mubalibad na na. Mubalibad na na sila sa iluha. Wala, kung sa sunod nimong visit, mainggitan ako ka sa ilahan, invite ko ba niyo sa imuha, karong Domingo, itbata, mubalibad na na sila sa imuha. Kaya balo ka nga nang mubalibad na na sila sa imuha, kaya wala din mo sila, gitaro og serbisyo. Iganda, kung mag-invite mo ganit ang tao niya, na niluha ka na makadala na og kaning tao din sa simbahan, sugod pa dito sa ilahang balay, hangtod papabot din sa simbahan, dili gyud mo na biyaan ang imong bisita. Taparan din mo na, serbisyuhan din mo na, alalaya din mo na siya. Ayaw siya biyaki. Ayaw po siya ipasalig sa laing member. Imuha man ang bisita. Gawas kung dagang bisita, pwede ka muhangin o laing na member na walay bisitang dala, kunya siya ang pataparo nimo sa uban nimo nga bisita. Kay dili man nimo makater tanan. Panangitan, kung ang imo ang bisita, tulo ka buo. Diba? Dili nimo makater ang uban. Ang isa ra yun. Mas maayo na tapad kong duha. Isabtan ninyo? Higa na kung mabati sa mga bisita, pamina, kung mabati sa mga bisita na nag-care ka sa ilaha, ganahan na sila magsigig uban sa imuhan. Palala ko diya ko na ng iro, dili ba? May iro, gidala na rin. Para diya ko na ng iro. Before nimo makuha ang kasing-kasing sa iro, before nimo makuha ang iyang loyalty, magpakita ka o gumpa o care sa iro. At imanon nimo, di ba? Kaya pag makita na sa iro, may ihatag din niya ang iyang tibo kasing-kasing sa imo. Ingon-ana diha ko na sa mga tao. And if some have compassion, making a difference. Nasabtan ninyo? Hello? Busa man ka, i-challenge ka mo sa pagbuhat ani na huluhat unik soon. Kay ini, mandog man ni sa Ginoo. Mandog man ni nga dapat tumanon. Kay gusto maging sa Ginoo, mapuno niyang simbahan ni God. So, ang kanina nga uban na bakante nga simbahan, nga lingkuranan diri sa atong simbahan, dapat ang mupilin na mga kalag, mga unbeliever. Mao na gusto sa Ginoo nga dala mo na kung diri sa simbahan. Wala ka mo, itagaan man mo komisyon sa Ginoo higala. Mao na nga, kung naka dito sa inyong lugar, i-grab ang opportunity, anang adlawa, nga ikaw muadto ka sa mga balay-balay, or muadto ka sa imong mga kailanin mo, or muadto ka sa iba, sa imong mga kauban sa trabaho, or mga classmate nimo, or mga kumari nimo, or kumpare nimo, unya, kung invite sa ilaha, musulay o invite sa ilaha. Basahan na ito last ang verse before kaninyo mag-ampo igala. Okay? Basahan na ito ang last na verse. Dirita sa Luke, basahan na ito by Luke chapter 14. Unya, dirita sa versikulo 23. Okay, magsugod na tayo basa mga igala diri sa versikulo
21. So, doon na no, ang kaning servant, diha sa iyahang agalon. Verse 21. So, that servant came and showed his Lord these things. Ipakita ba sa servant ang iyahang na-invite niya nga mga tao, mga nadala niya nga tao diha sa ilahang tiguanan. Then the master of the house, being angry, nasuko. Unya, ninsulti siya sa iyang servant. Go out quickly into the streets and lanes of the city. Ug dan-angan ni ang mga kabus, ug ang mga pungkol, ug ang mga bakol, ug ang mga buta. Unsay lesson din eh. Ang lesson din ni mga igala, kung maghisgot at pagdalag mga tao diri sa simbahan, walay pilion na to. Amen. Ha? Basta na ay kalag. Amen. Basta tao, unya, tao nga na ay kalag. Ang tanang tao na magkalag, di ba? Amen. Dano na to diri sa simbahan. Sa man sila? Ba lang sila? Kani, pobre ba lang sila? Dalon diri. Mga bata, dalon diri. Dato, dalon diri. Mga average na mga tao, dalon diri. Walay piliyon. Mga pangit, dalon diri. Mga gwapo, dalon diri. Amen? Amen. Mga tao maway trabaho, dalon diri. Mga tao manay trabaho, dalon diri. Mga batanon nga wa guys eskwela, dalon diri. Mga batanon nga guys eskwela, dalon diri. Mo rin, buot pa sa buot ni Kristo rin. Bisag kinsa niyo makita diya, dalhan ninyo diri sa akong balay. Iyan tanawa. Versikulo 22. Nagingon mga higala, ang sulugoon. Kung ang sulugoon maingon, Lord, it is done as thou hast commanded. Kini nabuhat na sumala sa imong gisugo. And yet, there is room. Nagpasabot na ako'y bakante, na ako'y vacant seat. So, ang kaning servant diri, ning tuman na siya, gibuhat na niya ang gipabuhat sa iyahan, agalon sa iyahan. Amen. Pero nagingon ang sulugon, napay vacant seat, napay bakante ng mga lingkuranan. Unya, kung sa igigon mga higala, sa Ginoo, versikulo 23. And the Lord said unto his servant, unto the servant, adto sa gawas, ngadto sa dagko nga mga dalan, o mga kural, o pugsa sila sa pagsulod. Take note of that. Amen? Yeah. O ano, ang isulti sa inyo, panalita na kay anak dahil kay pasimbahon. Diba? O igsoon dahil kay pasimbahon. Iga na, usahay, kinahanglan mo na sila pugson. Diba? Musulti ka, di maguna ito mapugos ang tao. Si Kristo nagsulti, pugsan ninyo sila. Amen. Ayaw, pag dali sa balay, di ka na akong pakaunok, di ka na akong papaliyutuhon. Di ka mo simba niya. Amen. Hello? Amen. Di ka mo simba ron? Di ka kumubayad sa tuition mo. Pugso ni mo iksoon. Amen. Say kanito mga anak kay ato alang ginapan ba ginang sa tanan. Ato alang pauyon-uyunan bitaw. Nay may mga ginikan ginapauyon-uyunan nila ilang anak. Kay balo ba ka ginikanan sala na? Amen. Di ko na mo simbay mong anak. Uyun-uyunan nimo. Ayaw, sala na. Ang gingon ni Kristo, pugsan ninyo sila. Amen. Hello? Amen. Nganong pugson man? Pastor, di ba, pastor, di man maayo nga mapugos o ta? Si Kristo nagsulti pugson ni mo. Amen. Hello? Amen. Ang yun nag-iso, pugsa sila sa unsa, sa pag-anhid, sa pagsulod. Aron nga ang akong balay mapuno. Amen. Amen? Amen. Kaya pala ba mo nga nung katong mga pila ka Domingo na suko o diri sa akong simbahan?
Kaya imbis mapuno niya itong simbahan ni Gala, na kay mga bata niya, galing po diri sa pano. Kung katong bitaw sila, kung katong mga teenager, galing po dira, may galan, lingkod to diri, puno-puno untang simbahan. Amen. Wala na kung naimuban sa inyo og kanang simba, kung nga dili mo sulod diri sa balay tigumanan, magsambay na either dira or dira sa pedicab. Usay no, diabi na sila sa pedicab daw. Magsambay. Usay sa mga sakyanan, kasi sakyanan ni Brother Jong. Or usay dito sa tindahan. Kung makita ninyo ang inyong mga kasabay sa pagsimba, wala dire sa atong simbahan, pangitaon ninyo sila. Amen. Gawso ninyo kadali. Unya, inyo sila ninyo na, uy, ganun naman mo diri. Gasimba ta dito, oh. Amen. At itong simbahan, wala mo gasimba kung naamot diri. Amen? Amen. Basta lagi so, pati pantayan, hindi libot ko diri. Mura lagi, ni bulag lagi ang ilang kalag lagi, pagkita nila sa uwa. Bangon ko tayo. So kung tarong pa ilang gibuhat, anong mukalit pa sila bangon? Amen. Hello? Kung sa pagdili, tama ilang gibuhat. Nga naa sila dito, samtang akuban, naaging nagsimba sa Ginoo. Amen? Ganong gusto man sa Ginoo mapuno ni. Ganong gusto ni Pastor mapuno ni Ginoo, hoy gusto sa Ginoo. Amen. Amen? Amen. Kung na kung magaling mo simbahan, dili gyud mo ha, maglingkod ha, amen? Ayaw mo rito, di na bin ako tusok pa lang, di na ako bilang mga berdala na kandaduhin ko, hindi nakatawa sa mga border ko eh. Kung kandaduhan. Mag-abot na ko. Dali na makita na kayo soon. Nagdasimba ta, nanay ko pa nada sa gawa. Malipay ko din, malipay ko sa pastor na magsimba ang tanan. Pero ka naman nung mag-anitag simba niya, dilitang mapit sa tigo, ma-disappointed ko. Amen? Ang kabubunon sa Ginoo, mapuno din ako ang simbahan ni Christ. So, ang akong encourage sa ito pagdala mo o talag karong Domingo. Amen? Because you may be the only Christian in your friend's life. Bakit ikaw lang ang Kristo ba sa kinabuhi sa iyong amigo? O bakit ikaw lang ang tulay sa iyong mga amigo para sila mga ingana makaduhod sila kang Kristo? Amen? Pag-amit sa Ginoong higala. So, kinsa may dalo ninyo karong Domingo? Ang imo bang sibling, imo bang igsoon? Kinsa ka na? Ang imong anak? Kinsa kay dalo nimo karong Domingo? Imong kauban sa trabaho? Kinsa ka na? Naano ka kay prospect diya sa imong una-una? Ang imong silingan? Kinsa ka na? Higala, pagdala mo kung tao dito sa balay tigumanan sa dito. Tarawa ko kayo. Pagdala mo o tao sa balay tigumanan sa dito. Make it your goal. Pag-ampo sa Ginoo, isulat ilang pangalan. Kung na kay tao na bitaw sa imong nauna karon, maunay himuon ninyo nga mission. Kung karong Sabado. Amen? At tuwa tong tao sa ilang balay. Kung karong Sabado, sulayi, kung imbita, udalha, karong Domingo. Kay basin ang Ginoo,
maglihok sa iyang kinabuhi. Amen. Amen? Amen? Ito po itong mga ulo, ito yung nato itong mga mata.